Tensyon sa pagitan ng pananampalataya at pagdududa. Pagkatapos ay bumangon siya at sinaway ang hangin at ang dagat at naging ganap na tahimik. Ang mga tao ay namangha at sinabi, "Anong uri ng tao ito na maging ang mga hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya?" Mababasa po ito sa Matthew chapter 8 verse 26 to 27. Panginoon naming banal na nasa langit, tunay Panginoon na makapangyarihan po kayo. Tunay Panginoon na napakabait niyo. Ako po kahapon sa Preachers Conference, Preachers and Pastors Conference ay madami pong natutunan mula sa mga taong ginamit niyo para ipahatid ang mensahe. Naway Panginoon, ito pong oras na ito ay talaga may pamahagi din po ang magandang mensahe niyo po sa pamamagitan po nitong devotion na gawa po ng GTY. At naway Panginoon, ito po ay maging daan na mas lalong lumalim yung pananampalataya ng mga taong tapat na kayo po ay sinasamba at kayo po ay mahal at totoong nananampalataya sa inyo. At maging daan din po itong devotion na ito sa mga taong hindi pa alam kung ano ang kaligtasan. Naway Panginoon, sila po ay tumanggap kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Ikaw po yon. Bilang kanilang tunay na Panginoon, ibig sabihin sila po ay nagpapakaalipin sa inyo ng buong puso. At Panginoon, sila talaga ay gagawa at bibigay po nila ang buong-buong sarili nila, kahit hininga nila, buong katauhan nila po, Panginoon, para sa inyo. Marami po pong salamat, Panginoon, at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung matagal ka ng mananampalataya, napagtanto mo na ang pag-alam tungkol sa pag-ibig ng Panginoon at makapangyarihang pagmamalasakit at pagtitiwala sa Kanya ay hindi palaging magkakasabay. Kahit nagtitiwala tayo, hindi ito laging kumpleto o walang kaba. Nang makita ng mga alagad na pinapakalma ni Jesus ang unos at mga alon, walang alinlangan na sila ay naginhawaan, ngunit labis pa rin silang nabigla. Sinabi ni Matthew na sila ay namangha at sinabi ni Mark na sila ay labis na takot. Mababasa po yan sa Mark chapter 4 verse 41. Mas natatakot sila ngayon sa isa na nagpatahimik ng bagyo kaysa sa bagyo mismo. Ang ating kahinaan bilang tao ay napakaraming bahagi natin na kahit na naliligtas na tayo ng Diyos o gumawa ng isang kamanghamanghang bagay para sa atin, mayroon pa rin tayong mga pagdududa at pangamba. Tulad ng mga apostol at mga dakila sa lumang tipan, maaari tayong maging lubhang nalilito at natatakot pagkatapos na maranasan ang kadakilaan at awa ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay nangangailangan ng patuloy na pagpapalakas gaya ng natanto ng mga alagad ng sila ay nakiusap. Palakihin ang aming pananampalataya. Mababasa po yan sa Luke chapter 17 verse 5 at cross-reference po sa Mark chapter 9 verse 24. Alam nating ang Panginoon ay makakapagbigay at magbibigay ng ayon sa kanyang perpektong kalooban at oras. Ngunit madali tayong mabibigo sa pagtitiwala sa katotohanan ng iyon kung tayo ay umaasa sa maliit na pananampalataya lamang sa halip na ganap na pananampalataya. Tayo ay matatakot, mahiyain at mag-aalinlangan kapag dumarating ang mga paghihirap. Tanungin ang iyong sarili. Ano ang wastong pagtugon sa pangangalaga ng Diyos kahit na dumating ito sa hindi maikakaila na kapangyarihan at kakaibang pagsasaayos ng mga pangyayari? Ano ang dapat na lumago sa atin ng pasasalamat sa tuwing nakikita natin siya na gumagawa para sa atin at para sa kapakanan ng kanyang kaharian? Panginoon naming Ama, marami pong salamat at binigyan niyo po kami, Panginoon, ng magandang devotion at naway po, Panginoon, kami po ay laging umasa sa inyo at lagi po, Panginoon, kami ay mas maintindihan namin na kayo po ang nagpo-provide sa amin ng kaligtasan at ang aming pananampalataya, Panginoon, at paglalim ng pananampalataya dahil sa ikaw ay aming kinikilala ay mas gumanda po, Panginoon. Hindi po namin ito gawin dahil
Sinabi niyo lang po, kundi gawin namin ng buong pagmamahal. Naway Panginoon, katulad dito sa nangyari, kayo po ay nagpatila ng bagyo. Mas mamangha kami lagi sa inyo at hindi sa mga bagay-bagay sa aming paligid. Pagkat napakalaki ninyo, napakamakapangyarihan ninyo, kayo po ang pinakamalakas sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.